Dito sa Mark chapter 7, verse 1 up to 7. Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not, holding to the tradition of the elders. And when they come from the market, except they wash, they eat not. Eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Let's pray. Hallelujah. Dakila at mahabaging Diyos, narito kami Panginoon. Ibang mga kapatid ay nasa kanya-kanya ng tahanan, na naglaan ng oras upang takilain ka sa araw na ito. Magpasalamat sa iyong pag-iingat at proteksyon sa mga kagalingan at sa mga pag-provide sa aming mga pangailangan at higit sa lahat sa proteksyon ng aming pamilya. Kami patuloy na nanatili sa iyong salita, sa iyong habag at biyaya. Maraming salamat dakilang Ama sa iyong patuloy sa amin sa araw na ito. At muli, nagkaroon kami ng fellowship sa araw na ito upang marinig ang mensahe, Panginoon, na inilaan mo para sa atin. Kung siyang manguna sa mga salitang aming pakinggan, nawa maunawaan namin ng lubos, Panginoon, upang mas lumago ang aming mga pananampalataya at tumibay ito, Panginoon. Maunawaan namin ang mga kalagayan, sitwasyon. Maunawaan namin ang mga nangyayari sa bawat tao, sa bawat grupo. Kaya salamat sa iyo, Lord, na ikaw siya magpaunawa sa amin sa pamamagitan ng salitang aming marinig ngayong umaga. Be with us and guide us in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you all. At binigyan ko ito ng ating scriptures ay Mark 7 at kinuha ko yung verse 7. Vain worship. Of course, sa araw na ito, Sunday, ay lahat na ng Christians, Christian people, Christian churches, lahat sila ay they thinking they're worshiping God. Paano tayo iniisip natin na sa araw na ito ay pupurihan natin ng Panginoon, ganon din naman sila. But as you can see sa verse natin, ay makita natin meron palang vain worship. Okay? At ito yung nakakatakot na worship kung saan ay vain. Amen? Kaya kung ang isang tao, makita niya ang uri ng kanyang worship ay vain, siguro ay magmapadali siya munang ayusin ito o tumigil muna sa ganong klase ng worship, yung tinatawag na vain worship. So paano ba nagiging vain ang worship? What is vain worship? Every Sunday naman, sisimba kami. May simbahan kami. Meron talaga kaming church building. Meron kaming pastor, meron kaming board of deacon, meron kaming board of trustee. May mga preachers kami, may mga evangelists kami. Malaki yung aming tinatawag na assets. Okay? Malaki ang church namin. At tumutulong kami sa mga churches. May mga mission ministry kami sa labas. So, paano ba nagiging vain ang worship? Amen? May mga churches na kung saan ay sila na they worshiping God today. Amen? Now, paano ba naging vain ang worship? Una muna ay yung scripture na
God is spirit. So diyan natin yung mga worshiper, these worshippers must worship in spirit and truth. Yan ang sabi sa John 4:24, because God is a spirit. So yung mga worshiper must worship Him in spirit and truth. Yan ang chosen place of worship. Outside that, hindi na yan yung chosen place of worship. So, kung i-worship natin ang ating Diyos, may likha ng lahat ng bagay, the creator of the heaven and earth, ay sabi sa John 4:24, we must worship Him in spirit and truth, not somebody else. Man, yan yung God chosen place of worship. Okay. Now, dito sa, siguro madali lang tayo dito, no? Bago siguro mag-11 o 11, matapos tayo. Dito sa isa, quote dito sa leadership, Jesus class that the same way as I stop here for a moment. Sabi ni Jesus, in vain do you worship me, teaching for doctrine the commandments of men. Now think, at sincere. Isipin natin, ikaw ay sincere. Okay? Honest worship. Talagang sincero ka, talagang maaga kang gumigising, travel ka, gumagastos ka, at kahit malayo, talagang pumupunta ka, talagang sincero ka. Amen. At honest ka sa puso mo na ikaw ay mag-worship sa Diyos sa araw na ito. Okay? Itong araw na linggo. Kaya merong ganyang mga worshiper. Amen. Na sincere, honest people, honest worship with the sincerity of your heart to God, but still be in vain. So parang sayang yung pagiging honest mo, pagiging sincere mo, kung malaman natin na in vain pala. Pero hindi nakikita ng tao to. Yung nakikita niya kasi, yung sincere siya. Basta ako sincere. Basta ako honest. Wala akong pakialam, bahala sila kahit ano. Basta ako, magsisimba ako. Basta yun. Basta paglinggo, aatin ako si church. Honest ako, sincere ako. At naalala ko yung isang testimony ng isang sister, nung sila ay bumalik doon sa simbahan na inalisan niya pasamantala, dahil nagkaroon ng issue ang pastor niya tungkol sa babae. Ang ginawa nila ay hindi muna sila umattend ng mga how many weeks. At nung sila ay bumalik, dahil wala nga silang masimbahan, no? Kasi sila talaga yung para sa kanila pag linggo kailangan nasa simbahan ka eh. Ang unawa ng karamihan, kapag hindi ka nagsisimba sa linggo, wala kang simbahan, sabi ng isang brother noon, ay kasalanan. Ma? Kaya dahil wala silang masimbahan, bumalik na lang sila sa dati ng simbahan. Sabi ng sister ay, kapag napipreach si pastor, pumipikit na lang ako. Kasi pagka nakatingin siya doon sa pastor niya, naaalala niya yung ginawa ng pastor niya na mali. Kaya ginagawa niya, pumipikit na lang siya pag nagpipreach daw yung pastor niya. Okay? Kaya meron dito mga tao na sila ay sincere, sila ay honest worship. Sunday church goer. Okay? With the sincerity of your heart to God. And still be in vain. At hindi lang naman yan sa panahon natin, but of course yan ay nagsimula pa yan doon sa Garden of Eden sa time nila Abel and Cain. Began that way with Cain, the Garden of Eden. Si Cain ay sincere. Tama? Siya ay nag-worship din at nag-alay sa Diyos. Pero ito ay nireject ng Diyos dahil ang kanyang way of worship ay in vain. Hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos ang uri ng kanyang paglilingkod. Diba? Pinaghirapan niya rin yun eh. Diba? Naghanap siya ng magagandang bulaklak. Diba? Naghanap siya ng mga magagandang prutas, mga first class na prutas, mga fresh. Parang inakyat niya pa yon sa bundok. Diba? Umakyat pa siya ng puno. Baka nga buntik pa siyang mahulog o talagang
pinagpawisan siya, nahirapan siya, napagod siya, bago niya nakuha yung mga magagandang uri ng mga bulaklak. Amen? At inalay niya sa Diyos. So nga lang, makita natin, gaya ng senior ni Brother Felix, na kung saan ay yun ay sariling way of worship ni Cain. Dahil ipinakita naman kay Cain ang tamang place of worship. Dahil nakita niya kung paano nagbigay, nag-alay si Abel. Amen. At ito sa pamamagitan ng blood. Okay? Kanina ay maganda yung topic ng ating kapatid na sinishare, kung ang Diyos ba ay may dugo. Wala. Hanggang ngayon naman, yan din ay mainit na topic sa mga churches, denomination, maging sa end time, kung ang Diyos ba ay may dugo at wala. Kaya hanggat hindi nauunawaan ng isang tao, lalo ang mga mangangaral, ang Godhead Explained, ay mananatili yan na magiging very controversial na teaching kung ang Diyos ba ay may dugo at wala. Okay? May isang side, walang dugo ang Diyos, may isang side, mayroong dugo ang Diyos. Diba? Kaya yan ang problema kapag hindi natin naunawaan ang Godhead. Okay? Kaya sa Godhead pa lang, kapag hindi mo naunawaan ang Godhead Explained dito sa message, papasok tayo dito sa vein. Do we worship Him? Teaching for doctrine, the commandments of man. Yung turo na minana natin, yung oneness doctrine. Galing tayo sa oneness doctrine. Diba? Yung church na pinanggalingan natin ay oneness teaching. Mas higit kong kabisado yan, yung mga scripture na yan, kasi ako nga yung gumawa ng tinawag natin globo. Diba? Pinrint ko pa yan sa opisina. Tinanakaw ko yung printing yan. Sa opisina, libre lang. So, pagka break time, nagpiprint ako, gamit yung printer ng opisina, pati yung ink, tama, yung printer. Pag piprint ako yan, mga 20, bukas 20 naman. Yun ang ginagawa. Hanggang nabuo ko yung blue book. Kaya alam ko yung Godhead doctrine doon sa pinanggalingan natin. Kaya kung sabihin ng mga nanggaling din doon, na lumabas na rin na alam din ang Godhead, gumawa muna sila ng mag-ano din sila, mag-tiyatawag na mag-compiler din sila at mag-research din ng mabuti. Diba? Dahil kailangan masigurado mo na hindi lang ikaw sincere, hindi lang honest. Okay? Kundi alam mo na yung way ng worship mo ay nasa buong katotohanan. Hindi pwede half-truth, kukuha ka ng half-truth, tapos sa kabila, kukuha ka ng half-truth. Half-truth plus half-truth, ay lie. Hindi pwede half-truth o almost. Amen? Kaya doon mauwi ang pag-worship kahit gaano pa ka-sincere, ka-honest, kahit giver pa tayo, kahit ikaw pa ang pinakamalaking nag-donate para mapatayo ang simbahan, kahit ikaw pa ang nagpatayo ng simbahan, kahit gaano pa ka-sincere, ka-worship, honest worship, ay papasok pa rin yan, still be in vain. Kapag ang turo ng simbahan na yan, ang turo ng pastor mo, ay tinatawag na teaching for doctrine, the commandments of man. Okay? So yan yung masigit nating dapat maunawaan, hindi lang yung dahil sincere at honest worship. Remember, Jesus talked to some sincere people. Kausap niya, mga sincere yan. The worshiper of his day, yung mga Sadducees and Pharisees. Sabi niya, in vain do you worship me. True genuine worship from the bottom of their hearts. True genuine worship from the bottom of their hearts. May mga ganon din sa panahon natin dito sa denomination. Hindi
Ulit sa end-time churches. Marami dito na they are true genuine worship from the bottom of their hearts. Kaya pag sinabi, papatay tayo ng simbahan ha, bawat family, 20,000. Dahil sila ay genuine worshiper the bottom of their hearts, sila ay honest people, kahit na walang-wala na talagang gagawa ng paraan para na makapagbigay sa church. Para may ipatayo yung malaking simbahan na yun. Tapos, papagawa doon ng pastor's office. Yung pastor's office, may aircon. May mga bisibisita sa pastor, doon pupunta yung mga. Kaya yung mga true genuine worship from the bottom of their hearts ay magbibigay talaga sila. Kasi alam nila yun ay worship. In vain do you worship me, teaching for doctrine the commandments of God. So paano nagiging vain yung worship ng mga genuine worshiper from the bottom of their hearts? Pagdating saan? Teaching for doctrine the commandments of man. Ibig sabihin, hindi na talaga ito Word of God. Sinasabi lang nila na Word of God, pero hindi talaga yan. Yan ay contrary sa Word of God. Tawag dyan, di ba, ay denominational creed, credo. At kung naalala nyo, ang mensahe natin mula Sunday, chosen place of worship o provided place of worship, ay doon kakain ka ng walang libadura, walang leaven, o yung tinatawag na credo, o yung teaching or doctrine of commandment of men. Amen? Kaya marami na tinatawag ng mga churches ay they are sincere. They are reverently just as religious as they can be. Will God refuse any other place beside in Jesus Christ? You cannot worship Him anywhere. Diba? Kaya ang ginagawa ng tao ay gagamitin nila yung pangalan ng Panginoon. Yun ang gagamitin nila ng pangalan ng simbahan. Jesus Christ Church, Jesus Christ Tabernacle. Gagawa sila ng malaking karatula. Papako doon yung sa pinakatuktok ng simbahan nila, yung sa bubong. Ilalagay nila yung pangalan ng Panginoon. Jesus Christ Church. Amen? At i-register din nila yon sa SEC. So, ang pangalan ni Jesus Christ, ang pangalan ng ating Panginoon, ay ma-under sa SEC registration. Pero mo yun, name above every name. Ang ginawa natin, pinarehistro natin. So, hindi na siya name above every name. Under na siya ng SEC registration. Di ba? Kaya, sige, ano ang pangalan ng simbahan mo? Lord Jesus Christ Church. Bayad ka na. Magre-report ka monthly, ha? Under authority ka na ngayon. Kasi magre-report ka eh. Diba? Ganon din. Pagka ni-register mo sa SEC registration, obligado ka, i-register sa BIR. So, i-register na naman yung pangalan ng Panginoon. Lord Jesus Christ Church. Yun, nakaregister na si BIR. So, sa Lord Jesus Christ Church, magbabayad ka ng tax kay BIR. Kasi inirehistro mo ang pangalan ng Panginoon. Diba? Yan ang hindi nakikita ng mga simbahan kung saan they love Jesus. Kaya lagi nila kinoconfess si Jesus. Amen? Mga sincero naman sila. Mga tinatawag na honest people, very religious people. Pero ang kanilang tinatawag na worship ay vain. Kasi nga, God refused any other place beside in Jesus Christ. You cannot worship Him anywhere. Said, in vain they do worship me, teaching the doctrine, the commandments of men. Today we have creeds, dogmas, and everything that teaches this is the way, that this is the way. Tuturo nila. Itong truth, itong truth, itong truth. In vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine. Ito na ngayon yung may mga discrepancy. Katulad dito, sa grupo, nagsimula yung grupo na yan sa panahon ni Don Parnell.
nung siya ay lumabas sa kanyang church, ay naglabas siya ng iba't ibang klaseng mga teaching. Discrepancy sa Bible at discrepancy sa Word. Pero before that, ay maraming tumangkilik sa turo ni Don Parnell. Amen? Maraming mga pastor na talagang tinanggap nila yung lahat ng mga teaching ng tao na yon. At hanggang dumating ang time na nagpa-recognize na siya na 8th messenger. After ni Buddy Branham bilang 7 angel messenger, siya naman daw ay tinatawag na 8th messenger, propeta. So nirecognize din ng mga tao. Maraming mga pastor na nag-recognize sa kanya na siya ay amen. At hanggang dumating ang time ay na-expose si Parnell na siya pala ay false prophet. Kaya yung mga pastor na dating mga nagwo-worship sa kanya, sumusunod sa kanya at naniwala sa kanya, ay umalis na kay Don Parnell. Pero nanatili sila sa doktrina ni Don Parnell hanggang ngayon at lalong naging worse dahil doon sa pinanggalingan na lang Parnellites group ay lahat doon mga kapatid ay spiritual. And so, spiritual rapture, spiritual millennium. So, lahat ay spiritual. Amen? Kaya, dumating sila sa tinatawag na teaching for doctrine the discrepancy. Doctrine of man, creeds of man, teaching that to be the word of God, na dapat salita ng Diyos, when it has nothing to do with the word of God. Pero babasahan kanila ng quotes, babasahan kanila ng scripture, na o yan, no? Spiritual millennium, spiritual rapture, nag-rapture na, panahon ni Jesus, tapos na ang rapture, babasahin kayo. Diba? Kaya makita natin kung hindi tayo nagbabasa ng message, ay pwede kang maniwala. Kaya maraming mga madaling madaya na mga honest, sincere people, mga mga matang ng babae, mga honest yan eh. Elder, naghahanap sila ng kapag hindi talaga nagbabasa ng Bible at hindi nagbabasa ng message, mapaniwala ka. Dahil meron, pupuntahan ka sa bahay mo, aalukin ka nila, o ito sinabi ng propeta, ito ang mensahe, tayo ang mga tunay na Hudyo, tapos na ang rapture, babasaan ka ng po. Amen. Sasabihin na tapos na ang rapture sa panahon pa ni Jesus. May rapture sa panahon ni Jesus, tapos na. Yun ang sinasabi natin na half-truth. Okay? Pero kapag binasa mo ang Bible at ang message, merong 3 rapture. Okay? Ang first rapture ay nangyari sa time ni Jesus, sa mga Old Testament. Ang second rapture ay yung Thessalonians. Ang third rapture ay yung 144,000 years. So merong 3 rapture. Tama, yung isang side na tapos na ang rapture sa panahon ni Jesus. Kasi rapture siya kasama ang Old Testament. Tapos na yun. Pero meron pang another rapture, yung second rapture. Yung Thessalonians. Second Thessalonians or First Thessalonians. Ano ba doon? First, second. Hindi ko maalala. Sa Thessalonians chapter 4 o 3. Hindi na kabisado. Yeah? Kaya kapag hindi nyo kabisado ang mga scripture, hindi nyo kabisado, hindi nyo nabasa ang mga scripture at ang mga message ni Buddy Branham, madali kang madaya. Okay? Dahil mababait, pupuntahan ka, kakausapin ka ng malumanay, di ba, magalang, at paniwala ka ang isa kang religious worshiper. Isa kang tinatawag na very religious na mananampalataya. Kaya ang ituturo nila ay yung doktrina na may discrepancy. Doctrine of man, creeds of man, teaching that to be the word of God. Kasi isipin mo, word of God to. Pero sabi niya, when it has nothing to do with the word of God. Yan yung grupo na kung saan ay yung corner kay Brother Rolly.
totoo niyan, ang sitwasyon, kinorner ka niyan. Hindi ka pa uuwiin na hindi ka masiran. Eh talagang naglaan ng oras yan. Kahit tumakas ka pa, di ba, nasa behind enemy lines ka eh. Yan ang problema kapag nasa behind enemy lines, kapag mag-isa ka lang. Nahihirapan tayo magpadala ng backup. Di ba, napanood niyo yung behind enemy lines? So, hindi kaagad siya support na healthcare. Behind enemy lines eh. So, tinuruan na lang siya kung paano makasurvive ka in your own. Kailangan makasurvive ka eh. Kapag behind enemy lines ka, kailangan ready ka rin. Talagang pupunta ka wala akong baril. Kailangan ready ka. Diba? Na-expire yung load ko, daw makasagot. By your own. Diba? Kaya yung dumating yung rescue, huli na eh. Kasi na-rescue. Pero grabe na yung mga paghihirap na dinanas niya, pagsubok. Pero naka-overcome niya. Diba? Naka-alis din siya doon sa enemy lines. Diba? Hindi ka talaga paaalisin doon nang hindi ka nila madudoktrinahan. Kaya kung alam mo na ang lugar na yon ay ganito ang mga turo, kahit pa kapatid mo yan, alam mo naman na gano'n siya katigas. Amen. Eh, maunawaan natin yung tinatawag na teaching discrepancy for doctrine. At talagang kapag hindi ka rooted and well-equipped, at dapat kung nag-iisa ka lang, talagang kukuyogin ka doon. Hindi ka pa inisin doon nang hindi ka na makakausap ang mga. Hanggat maaari ma-convert ka nila. Amen? Kaya hindi lahat ng mga gawain kailangan mong puntahan. Hindi lahat ng ministerial kailangan mong puntahan. Pwede yan, punta kayo sa ministerial, as parang ano lang kayo. Yung dalawa, si Joseph at si Caleb, tawag doon, spy. Pero mag-iingat din kayo, maaari sa umpisa spy. Pero kapag nahulog na yung puso nyo doon, sa mga meetings na yan, delikado ka nga. Kasi hindi yan puso sa worship eh. Yan, kahit ka pupunta sa mga meeting, sa mga ministerial, naman, hindi siya simple to worship. At pinupuntahan ko, sinasabi ko, parang, pwede kong gawin yon dahil ako ay pastor. Pero pupunta man ako doon, nag-o-observe ako. Hindi ko hindi ko nilalagay ang puso ko doon na kailangan buwan-buwan makikisama ako sa kanila magkikiyak. Hindi ko nilalagay. Kasi wala na rin silang fredo 5 nga eh. volt. So kapag punta mo doon, buwan-buwan ating ka, makikipagpelik sa kanila, nauuwi ka rin mga kapatid sa worship in vain. Di ba? Kailangan maunawaan natin na may mga tao na hindi na nila tatanggap ng sound doctrine. Hindi na natatanggapin yan. Aayawan na nila ang truth. Kung share ako sila ng truth. Kailangan mag-discern mo din na may mga tao na hindi sila tatanggap talaga na. Kaya mauuwi lang yung effort mo, yung gastos mo, yung time mo sa ano? Wasting. Yung mga tao na ano, hindi na sila tatanggap talaga ng mabuting tuloy. Hindi nila tatanggapin. Kaya kahit sabihin mo na kaya natin debatihin, kaya natin babagsakin sa debate, kahit pa na debatihin ko sila, sama natin si Pastor Alan, kahit ako na lang, hindi ko nasama si Pastor Alan. Distinct time yan. Kasi may mga tao na hindi na sila tatanggap ng tamang turo. Yan. Lalo kung ikaw ay pastor, isang pastor, malalaman niya kung ang tao na yan ay tatanggapay. Hindi pwedeng hindi alam ng pastor. Kasi paano ka pa nagpastor kung mahina pala discernment mo? Pastor, malakas ang discernment niyan. So may mga tao na discern mo na mauuwi na sila doon sa sinabi ng Bible na hindi na sila kikinig sa tamang doktrina. Okay?
Sahin natin. Dito sa message na Spirit of Food in due season, excuse me, yung 143, ito yung nakaraang topic doon sa isang ministerial meeting. Nako, ang isang pastor ba ay pwede ba siya magkaroon ng tinatawag na gifts? Pwede ba siyang evangelist, prophet, apostle, pastor? Now, ito yung sagot. Kung pupunta muna kayo sa paragraph 142. Yan, paragraph 142. You can't mix 2 or 3 different ministry together. Sabi together, sama-sama. Yan. Pastor ako. Mamayang alauna, Brad, mag-i-evangelist ako. Bukas ng umaga, propeta ako. So, gagampanan ko yung 3 different ministries bilang isang tao. Pastor ako dito, pero pag lumabas ako doon sa church na to, sa grupong ito, apostle nila ako. Teacher nila ako. Pag humayo ako sa mga churches at nangaral ako, evangelist ako. So, pwede kong gampanan. Pero sabi ng propeta, hindi pwede mo paghaluhaluin yung different ministry. Together, pastor, evangelist at the same time. You can be a prophet and maybe a pastor at the same time. Because you have different works, different ministry, magkaibang ministry. Eh, bakit si Badi Banham? Di ba, nagpastor siya. At the same time, prophet siya. Nag-evangelist siya. Badi Banham, kaya gano'n naman, dahil ibinigay ng Panginoon sa kanya iyon. But the Lord gave me what I should do in my message. So, ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Sabi sa kanya ay, do the work of evangelist. Make full of proof of your ministry. Kasi kung hindi siya mag-evangelist, paano ay spread ang mensahe? Paano makikita yung full of proof? Alam naman na iba ang gamitin. O, ikaw, Brother Junila, ikaw mag-i-evangelist. Ang mensahe natin dito. Diba? So, ang mag-evangelist din, pastor. Kaya ang gagawin ng pastor ay do the work of evangelist. Gagawin niya muna yon sa kanyang early ministry. Kapag tumatagal ang panahon, maghahantay siya at maghahanap siya, nalilitaw ng evangelist sa church niya. Tama? Obserbahan niya yon, ituturuan niya, kapag nakita niya na kuha niya na lahat ng mensahe, yun na ngayon ang ipadadala niya as evangelist ng kanyang local church. Pero, gagawin mo muna, do the work of evangelist. Okay, make full proof of your ministry. Yun ang ginawa ni Brother Banham sa kanyang early ministry. For the hour will arrive when they will not endure sound doctrine. Kasi darating daw yung oras, kasi lang daw, ay ano, hindi na makikinig ng mabuting aral. Ibig sabihin, hindi na sila tatanggap bago Rolly. Di ba? Sa ating pagiging sincere bilang kapatid, sa ating pagmamahal as Phileo love, hindi naman kasi agape love yun, yung pagmamahal natin sa kapatid. Hindi yan agape. Kasi agape, love of God. Diba? Yung pagmamahal natin sa kapatid, asawa, sa anak, Phileo yan. So, hindi pwedeng mas higit ang Phileo love sa agape. So, ang agape love, ay ang mensahe. Diba? Kaya mas higit natin pinahalagaan ng mensahe kaysa sa Phileo love. Kasi ang agape love, ito na yung mensahe. To know the will of God. Kung wala yung mensahe, hindi natin malalaman yung perfect will of God. Kaya sabi dito sa Bible, hindi na sila mag-i-endure ng sound of. Hindi na sila tatanggap. Hindi na sila makikinig ng mabuting aral. Diba? Alam natin kung sino yung mga tao na kailangan natin puntahan kung evangelist. Hindi lang ng ministerial meeting na mag-i-invite natin, mag-i-evangelist ka. Hindi lang ng mga tao na makakausap mo,
mag-i-evangelist lang. Mo rin ang mga grupo na yan. So, kailangan meron ka munang background check. Background, di ba? Sa pagkakataon, pwede mo utangin eh. I-check muna yung background mo eh. Di ba? Mamaya hindi ka magbayad. Mamaya wala kang kapasidad magbayad. How much more, mga kapatid, dito sa panahon natin. Di ba? Kaya kung kaya kung gusto mo mag-evangelist, kailangan malaman natin yung tinatawag na may mga tao na hindi na talaga makikinig para hindi masayang yung pagod, hindi masayang yung gastos, hindi masayang yung time. Kaysa ka pumunta sa mga tao na ganyan na hindi natatanggap, saka tayo na mag-sharing. Revival pa tayo kasi lahat tayo maniniwala. Pupunta sa mga grupo na yun. Kaya sinasabi ko na hindi naman pinapansin na yan eh. Dahil matagal ko na kilala yan. Alam ko na nakamonitor yan. Sa buong end time, nakamonitor yung grupo na yan. Walang tumatangkad yan dahil sa kanilang tinatawag ng mga turo na galing kay Parnel. Kung ano sila kay Parnel, pero dala nila yung turo ni Parnel. Sila, spiritualize. Diba? Kaya sila yung grupo na kung saan ay naghahanap sila ng mga babaeng balot para mapaniwala sa tinatawag na kanilang doktrina. Kaya, sabi niya, nag-evangelist si Buddy Branham para make full proof of your ministry dahil daw, for the hour will arrive, darating. Kailan? Then they will not endure sound doctrine. So, hindi lahat ng ministerial meeting mag-evangelist ka. I-share ka to. Hindi lahat. Background check ko muna. Ano pa mga turo niyan? Okay? Kaya ako, alam ko na yung mga grupo dyan eh. Pinuntahan ko din naman eh. Kaya yung isa, hindi na ako pupunta doon. Alam ko yun kasi false uniting yun eh. Diba? Creeds, traditions, dogmas. So, ako dito sa TNT bilang pastor, minamarkahan ko yan na hindi yan chosen place of worship to go. Diba? Kaya ako, kung tatanungin niyo ako, hindi ako pupunta doon. Amen? Pero dahil nga may kalayaan tayo sa sarili natin pre-moral yan. Okay? Pero mag-iingat kayo. Dahil akala lang natin yung mga meeting-meeting na yan, yung mga ay harmless. Hindi harmless si Satan. Pag nahulog ang puso mo na, kaya kung sino ang madalas mong kasama, yun ay magiging espiritu mo. Kaya mag-ingatan natin. Huwag natin gayahin yung mga ways nila. Punta tayo doon. May meeting doon. May meeting doon. May meeting. No. Diba? Kailangan i-background check mo din sila sa kanilang mga aral at turo. Now, kapag alam naman natin na sila ito, na mga tao na hindi na mag-i-endure ng sound doctrine, huwag mo nang puntahan. Hindi na mag-i-endure ng sound doctrine yan. Hindi na tatanggap ng tamang turo. Hindi na yan tatanggap ng correction. So bakit mo siya pupuntahan? Kung sila na yung mga tao na kung saan ay hindi na mag-i-endure ng sound doctrine. Every church denomination has turned me down. Banam. Kasi pinuntahan na ni Buddy Banam yan eh. Evangelist siya, tinurn down siya. Mga churches, they would not endure sound doctrine. Hindi tinanggap yung kanyang serpent seed. Hindi tinanggap yung kanyang Godhead. Hindi tinanggap yung water baptism. Hindi tinanggap yung new birth. Lalo yung seven seed, hindi tinanggap ng mga churches. Kaya ano nangyari? After their own lust, they bring their own teachers in. And they be turned into fables. And they will do great things of exploit. Like Jambres and James that withstood Moses. Exactly, tipong-tipo sa panahon ni Moses. Nag-stood against Moses. Nagpakita din ng tinatawag na signs and wonders. May quote din. Ayan, brado, tapos na rapture. Yes, tapos na yung first rapture. Pero yung second rapture at third rapture, future events pa. May remnant. Yes, may remnant. Pero hindi Pilipino yung remnant yan.
yung remnant, yung maiiwan sa Great Tribulation. Eh, Great Tribulation na eh. Hindi na unawa ko, Great Tribulation. Diba? Kaya, kahit ituro pa natin sa kanila ang mensahe dito sa The Message Tabernacle, hindi na sila mag endure. Sayang lang. Kaya may mga grupo, may mga tao na dapat nating sharean. Pero may mga tao na hindi mo na kailangan puntahan pa at mag-aksaya ng panahon. Kung na-discern mo na sila yung mga tao na to, nakatulad nila Jambres and James, Janice, di ba? Kaya exact yan eh. Pinuntahan si Buddy Rolly ni Jambres and Janice. Dalawa din, Buddy Rolly, di ba? Si Jambres at si Janice yun. Di ba? Kahit na dumepensa ka ng dumepensa, hindi natatanggap yun kasi they be turned into fables. I-exploit ka na lang nun. Nag-iisa to. Nandito ka sa teritoryo namin. Hindi ka namin paalisan na hindi ka namin masyesheran. So, nasheran ka. Okay. Praise to God. Dahil ang kapatid natin ay withstood. Withstood ay tumayo. Sa mensaheng ito. Amen? Sa mensahe ni Buddy Banam, ay nirebuke naman ni Buddy Rolly. Okay? Mga tinatawag na ano sabi ni Buddy Rolly? Yung tinitwist nyo ang mensahe. So, rebuke yun. So, yun na lang ginagawa ni Buddy Rolly. I-rebuke sila. Maging yung kapatid na rebuke. Tinitwist nyo ang truth. So, yun na lang ang isang side na nakita ko na hindi naman sa ginalit, hindi pinamuka sa kanila, lalo doon sa kapatid ni Buddy Rolly, na tinitwist ng mga pastor mo yung truth, yung word. Yan yung isang mabuting bagay na mayo si Buddy Rolly. Sinabi direkta na tinitwist nyo ang mensahe. Okay? Yan, yung deceitfulness of the church today. Kaya nga mahirap eh. Huwag ko kayo masyadong gala ng gala kung saan ministerial meeting ha. Pag may nag-invite sa inyo, itimbre nyo muna sa akin mamaya. Meron akong intelligence report dyan eh. Mamaya kilala ko. Di ba? Hindi masama na makipag-sharing. Tama? Hindi masama makipag-fellowship. Pero kung hindi mo nakikita yung deceitfulness of the church of today, the people worshiping Satan in this day. Ito yung mga sincere, sincere mga worshiper. People worshiping Satan in this day, di ba? Hindi naman Satan temple to. Jesus Christ. Tabernacle pa nga eh. The bride of Jesus Christ, tabernacle. The manifested word bride, tabernacle. Tapos sasabihin mo, people worshiping Satan in this day. No, paano sinabi ni Buddy Banham? The people worshiping Satan in this day. Message. End-time message believer. The bride of Jesus Christ. The manifested word of Jesus Christ, tabernacle church. That also is also. Pagandahan ng pangalan eh. Diba? The word bride, manifested word. Son of Man, ministry. Palaliman ng pangalan ng church. Mas malalim. The Church of the Anointed One. The Word Body Fellowship Tabernacle. Ang pangalan ng iba. Diba? Thinking they're worshiping God. Sa mensahe. Pero sabi dito, people worshiping Satan in this day. Thinking they're worshiping God, iniisip nila, ganun din naman tayo noon. We're thinking worshiping God. Si Pastor, headship ko yan. Si Pastor, headship na. Diba? But they are worshiping Him. Paano daw natin nawa-worship? Hindi sa pagiging sincere. Yung sincere, honest, okay yun. Kailangan yun bilang isang believer. Pero hindi doon. Nagiging vain yung pagiging sincere at honest natin pag may credo. Merong man-mixed denomination and creeds. Diba? Tapos magyayabang pa.
Alam mo itong mga end-time churches na to, nag-aaway-away sila kung sarado o bukas yung sale. Yung isa sarado, yung isa bukas. Ang hindi nila nakita, ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Sambahin. Hindi natin nakita. Di ba? Siya nakita niya. Away-away sila no, ang 7 seal daw, kung sarado o bukas. Kasi pareho may tuti. Very close. Hindi nila nakita. Ang 7 seal kasi, nasa loob ng 6 seal. Saan natin mabasa yan? Sige nga, basahin mo. Walang direktang quote. Yun lang. O sige, walang direktang quote. Magbasa ka pa rin. Napilitan ilabas yung quote. Ang PowerPoint ilabas. Wala. Kahit hindi direkta. Sabi ko, kahit hindi direkta, wala eh. Diba? Kaya ako, didirektahin ko yung turo na yan. They are worshiping Him through creed and man-made denomination creeds. They are worshiping Satan dahil sa doktrina na ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Didirektahin ko. Kasi sa kanya walang direkta eh. Sige, walang direktang ko, pero didirektahin ko. People worshiping Satan in this day, thinking they are worshiping God, but they are worshiping Him through a creed, a man-made denomination creeds. Saan mo mabasa yan? Ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Pero kung mag-humble yung tao na yon, baka tulungan ko pa siya eh. Baka ang ibig sabihin, baka hindi mo lang nahagilap ang tamang word. Masyado ka lang bibili sa sarili mo. Akala mo teacher ka na. Baka ang ibig mong sabihin, at the end of the 7 seals, ano yun? At the end of the 7 seals, here comes the vials. Diba? Ano yun? At the end of the 7 seals, ano lalabas? Trumpets. Diba? Yun yung tribulation ng nature. At the end of the 7 seal. Hindi yung 7 seal na sa loob ng 6 seal. Kasi may opening ng 7 seal. Tapos may ending ang 7 seal. So sa ending ng 7 seal, 6 seal. Baliktad pa rin. Kaya naisip niya na ang 7 seal daw nasa loob ng 6 seal. Ang 6 seal ay ma-open, mangyayari at the end of the 7 seal. Basa. Tsaka, natin basahin. Sawa na ako nakakabasa ng 7 seal. Kaya ako, direct ako sasabihin sa quote na to. That people worshiping Satan in this day, thinking they are worshiping God, hindi nila nakita. Nakita. Revelation? May revelation mo, brad? Hindi nyo nakita. Mali ang nakita nyo. Nag-aaway-aaway pa kayo na sarado o bukas ang 7 seal. Hindi nyo nakita. Ang 7 seal, nasa loob ng 6 seal. They are worshiping Him through a creed, a man-made denomination. Kaya, ay maaaring masaktan kapag na-upload ko to. Tama? Kasi may mga nakikinig sa atin. Hindi sila member ng TMT kasi ito po sa TMT lang to eh. Purposes eh. Wala naman akong purpose para kumalat to eh. Kaya nga hindi nga ako, ayoko yung Facebook Live eh. Pero ano ang trend ng mga end-time churches ngayon? Gusto Facebook Live. Para magpapansin. Para humakot. Problema dyan, makakahakot ka ng follower, makakahakot ka rin ng haters. Kasi nagpapapansin ka eh. Kaya tayo, ayoko ng Facebook Live. Ayoko niyan. Diba? Ang mensahe, ayoko yung daan sa Facebook Live. Dito lang tayo sa ating tinatawag na private meeting. Ngayon, kaya ko lang ina-upload sa YouTube ang purpose niyan para din dito sa TMT for the future. Tama? Na meron ng mensahe kung alisin ang ilawan. Ang pastor kasi yung ilawan eh. Kapag inalis na ang ilawan, nawala man yung tao, pero yung liwanag ng mensahe nandiyan. Ang Diyos mag-raise up ng another man
mahalaga yung liwanag ng mensahe ay nanatili. Ang purpose, bakit ko gustong i-upload. Amen? At makita ng Diyos yan. Okay? Dumating ang time kapag tayo ay siguro pag 70, enough na yon. I-retired na tayo. Pwede na siguro ako magburakay. Pero hanggat hindi ko pa na-establish, ay titiisin natin ang ministry ito hanggang maitayo ang sarili nating church building. I believe, hindi ako pahihiyain ng Panginoon sa mga sinasabi kong ito. I believe, may itatayo ang hinihintay natin. Mahalaga na itayo tayo sa tamang mensahe, hindi sa maling kredo. Wala namang tamang kredo. No? Hindi sa kredo. Amen? Kaya, yung mga turo na yan, ang propeta na binalik ang interpretation, people worshiping Satan. Kaya kawawa yung mga tao na yun. Si biro mo, galing bundok, bababa. Yung mga dalang prutas pa yan, bibigay sa pastor, ito yung bunga ng aming pinaghirapan. Ito yung tithes and offering namin. Tuturuan mo lang ng kredo. Tuwan-tuwa naman sila. Ay, praise the Lord. Tuturuan mo lang ng kredo. Kaya ako, hindi ako mapipigilan eh. Talagang, yung turo na yan, hanggat hindi inire-repent yan, hanggat nabubuhay ako, titirahin ko yung turo na yan. Sa akin yun lang maririnig yan. Pero dito lang sa TFT, hindi ko ilalabas siya kasi authority ko dito. Pulpito to eh. Diba? Pero sa labas, wala akong pakialam. Ala kayo mag-revival dyan sa mga turo na yan. Basta dito, hindi allowed dito yung mga credo. Kaya kung meron mga brother dito pumunta, may dalang credo, i-review ko sila sa credo nila. Ituturo ko yung ano yung sinabi ng mensahe. Eh, pwede ako mag-invite para tulungan. Pero pag alam ko na, sila na yun, mga tipo nila dyan sa Jambres, na hindi na sila tatanggap ng correction, na hindi na sila tatanggap ng mabuting aral, huwag mo nang i-invite. Sayang ng pera. Yung panggastos doon sa, ibili ko na lang ng sodas, pakain ko pa yung aso sa labas. Di ba? Kaya ako, mag-i-invite ako, dahil may mga nakikita ako na sincere talaga, na madala sa mga creeds and doctrines na hanggang ngayon naghahanap sila ng truth. Kasi hindi naman sila mayayabang eh. Di ba? Adelaris, mga humble naman. Kaso, dinat nila sa mensahe. Mga kredo, katulad na nangyari sa atin. Eh, ako noon, mayabang pa ako. Kredo na nga yung dala ko, mayabang pa ako. Pero mas may mayabang ko pala sa akin. Di ba? Kaya ako, nagsiset up ako ng meeting para doon sa mga sincero, mga pastor na nagtuturo na matulungan sila sa mga paborito nilang doktrina, lalo doon sa tinatawag na Godhead, sa two Lords. Amen? Pinaghahandaan ko yan, yung grupo ng mga two Lords na yan, na hindi sila yung sabihin na tuturuan ko sila. Hindi. Tutulungan sila, mas lalong may maunawaan nila yung word na two Lords. Kasi meron naman talagang two Lords eh. Kapag binilang mo, di ba? Ano yan? Psalms? Hindi mo masyado. Psalms 110. Pag binasa niyo yan, ano sabi? The Lord, yan ha, pag gumamit ka ng ano yan? Kailangan alam mo, pag may parang the table, the message, pag may Pag sinabing Lord lang, iba yon kapag may Lord. Tapos, kapag kinapitalize yan, all caps like, iba din ang ibig sabihin noon na nag-translate. Bakit niya kinapitalize sa English? Kasi sa English yan eh. From tinatawag na Greek, Hebrew and Greek. Nung translate sa English, kumuha sila ng mga salitang English, nang hiram sila,
Pero nung translate nila into letter, kinapitalize nila. Tapos, the Lord, capital, capital L-O-R-D, tapos may down, tapos said, to my Lord, capital O, small O-R-D. Isa, the Lord, isa, my Lord. So, bilangin mo yun. Ilan yun? Merong dalawang binabanggit yan ng Lord. Okay? So, kailangan maunawaan natin yun. Pero talagang literally na dalawang Panginoon? O isang Panginoon lang? Kasi sabi sa Ephesians chapter 4, 5, and 6. Diba? One Lord, one God, Father of all. So, sino yung one Lord doon? Tama? Sino yung one God doon at sino yung Father of all? Diba? Hindi pwede yung dalawa. Hindi yung dalawa. Hindi one Lord lang sabi, tapos yung dalawa, one Lord. Paano naging one Lord yung dalawa? Two Lord. So, yung mga scripture na yan, ay share lang natin sa kanila kung paano i-balance ang pag-unawa at pagtuturo ng mga scripture na yan. Okay, yan. Psalms 110, Ephesians 4, 5, and 6. Diba? Kailangan, we are always mindful pagdating sa English language. Sino dito hindi mindful? Kailangan pagdating sa English language, maging mindful tayo kasi yung mga nag-translate niyan, may mga purpose yan, bakit ganun ang pagkaka-translate nila. May sinusundan sila. At lagi ang English translation, ang English word, mga kapatid, hindi yan steady. Nagbabago yan, depende yan sa sentences. Kunyari, nilagay mo, nung word na maganda example, yung well. O well. Ano ibig sabihin ng well? Depende sa sentence. Magiging balon yan, depende sa sentence. Pag yung pag sinabi, very well. Diba? Pareho ng spelling eh. Well. Pero naiiba ang meaning niyan depende sa sentence. Kaya maging mindful tayo sa pagbabasa. Kaya nga sinasabi ko na kailangan meron tayong reading comprehension. Hindi tanga. Kasi maraming tanga, ayaw ng reading comprehension. Paano nga yung English nga? Nagbabago ang meaning depende sa sentence. Diba? Pero tanga kasi, aminado siya, tanga siya. Yun ang magandang tanga. Aminado siya, tanga siya. Pero yung tanga na aminado siya, hindi siya tanga. Revelation pa sa kanya yun. Ayun ang mahirap siran. Kaya huwag yun siran yun. Sayang ang oras eh. Ilang share na ba kayo? Share ka na eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala sa iyo eh. Oh, ang ibalin niya. Yung oras na yun, sinetiran mo sila doon sa pulpit. Ano ba mo binabalin niya? Pero yung tanga na aminado siya na tanga siya at gusto niyang magpakorek, yun ang magandang sira. Plus God. Hindi maunawaan bakit sinabing plus God. God mo siya per se, may plus God pa. Naging God. And the Word was with God. And the Word was God. Saan ka siya naging God? And the Word, kung hindi nag-Word with God, hindi God ba yung Word? Ibig sabihin na plus God. Hindi yung pagsilang, God na kagad. Diba? Kaya nga, yung sinare ni Brother Felix, may dugo ba ang Diyos? Kung ginamit mo yung John 4:24, ang dugo. Spirit of God. Jesus was God. O, Diyos. Pero nang ang Diyos, ang Diyos ay nag-create. Created blood. Hindi naman si Mary o hindi naman kung sino nag-create ng blood na yun, yung both eggs and sperm cell ang Diyos.
So ano yun? God's own blood. Yung dugo na yun, ang dumadaloy kay Jesus Christ. God's own blood yun. Kasi kinreate niya yun sa womb ni Mary. He created both potential and excel. He kinreate niya yung body, spirit, and soul. Okay? Kaya nga, kapag hindi natin maunawaan yan, yung tamang unawa sa Godhead explain. Yung word nga na Godhead eh. Ano talaga ang meaning ng Godhead? Saan galing yung word of origin ng Godhead? Godhead, di ba English yan? Ano ang word of origin ng Godhead? Bakit naging Godhead yan? May pinagkuhaan na word of origin eh. Ang sinalin, sa King James yan eh. Tama? Sa King James, sinalin nila Godhead. Pero yung word of origin, ano ba? Kasi maalala niyo yung ano, di ba, yung tinuro natin. So doon pa lang sa English word, kaya mag-mindful tayo. Kasi mostly, 80% ng English, hiniram lang yan na salita. Di ba, kunyari, Middle English plus French. Inag yun. So yan na yung English, modern English. Kaya yung mga modern English natin, hiniram ng salita na yan. Kaya kailangan maging mindful tayo pagdating sa English word. Hindi yung, letter for letra. Pero kailangan aralin mo. Kaya si Brother Van, bilang student of the word, meron siyang concordance. Meron siyang Greek and Hebrew, Greek and Hebrew lexicon. Sometimes, kaya tayo mag-aral ng ganyan. Kasi ako, pinakang ministerial meeting, yun na yung mensahe. Inuus ang cellphone. Ipicture na lang. Kung meron present through PowerPoint, pupunta yun sa screen. Ipicture. So, yung picture na nakuha niya, yun na yung mensahe niya pagdating sa simbahan niya. Instant. Ipicture niya na yun. Kaya kita niyo, pag may nagpe-present ng PowerPoint, tapos maganda yung kagawa ng PowerPoint, lalo pag si Pastor Jojo ang gumawa ng PowerPoint, sigurado yan. I-picture ang lahat ng PowerPoint na yun. Diba? Pag natin bahan, i-picture, hindi mo na pag-aaralan. Buti sana kung pag-aaralan mo. O kaya, ayaw na yung picture. Madalas natin yung PowerPoint sa email. Nakarinig dito sa Pilipinas. Ipupunta siya ibang bansa. Maganda na. Kaya ko lang ito narinig na. Kaya tunggan. Ano yung dati tunggan? Sigurado ito, wala pa ito sa ibang bansa. Kaya gawin mo para ikaw yung first messenger doon sa bansa pupuntahan mo. Hihingi ka ng PowerPoint. PowerPoint bang katulong yung i-share ko yan? Hindi pa kailangan mag-gawin ka muna. Okay na yun. Basta tama yung pinopihan mo. Paano kung mali yung pinopihan? Tama yung presentation. Kasi sumasahod doon sa mensahe. Pero, ang magiging delikado, yung interpretation. Okay? Kaya hindi pwedeng letter for letter tapos yung English word, hindi ka mindful kung ano talaga ibig sabihin kapag ginamit niya sa sentences, sa paragraph. So, dapat maging mindful tayo. So, kanino tayo magtatanong pag hindi natin naiintindihan? So, kahit pa yan na hindi natatapos ng graduate, hindi yan magna, hindi yan basic, ano ba yung BS? Ano ba yung BS? Bachelor of Science, graduate, pastor, mga kapatid, araw-araw kasi yan nagbabasa ng Bible at ng Bible. Araw-araw yan nagbabasa ng message. Hindi siya araw-araw na sa ministerial meeting para sumahod ng mga kung ano ipipresent ng mga pastor doon. Hindi ganoon ang pastor.
May sarili talaga siyang time ng pagbabasa at magbabasa siya araw-araw. Diba? Yan ang tunay na pastor. Araw-araw siya nagbabasa. Eh, hindi pwede na mas mataas ang revelation mo sa pastor. Kung mangyari man yan, mas mataas yung nakita mong revelation, consult mo pa rin yung nakita mong revelation. Kasi kung tama naman yun, eh, tama ka, Brad. Ganda yan nakita mo. Truth yan nakita mo. Sige, i-share mo. Suportahan ng pastor yan kapag ka, di ba? Kahit sabihin mo na ako ang una nakakita nito, o sige, ikaw pala una nakakita, eh, sige. Tama yan. So, nandun pa rin tinatawag na respect. Kahit may nakita ka, huwag mong iisipin na hindi nakita ni pastor to. Sa tunay na pastor, ha? Pero yung pastor lang na headship, pwedeng mangyari yun. Hindi niya nakita na ang Diyos lang ang headship, hindi ang tao. Diba? Kaya nga, worship in vain. Ito yung mga tao na to na sa worship in vain. Amen? Kaya ang panahon natin, mga kapatid, worship in vain. Kanina lang, mga kapatid, sa ano kasi kami, alas 5 ng madaling araw, malis na kami dito, punta kami Marikina ng Malengke. Hindi ko alam, hindi namin na-expect na meron palang salubong doon. Yung tradition ng mga Catholic na kakaroon ng uniting, yung mga rebulto nila, di ba? Lalagay sa karwahe, ipoprosesyon. Ang tawag doon nila salubong. So pag sama-sama yun, ang dami palang rebulto dyan sa Marikina. Siguro kung susukatin ko, kung magsisimula sa Guadalupe, abot ng kubang. Ito kahaba. Kasi nagmamadali na kami para makauwi na. Dahil gawain ngayon eh. Inamaligi muna kami para pagka may pagkain tayo dito. Sabi ko, pambihira. Eh, iilig-ilig ka na lang eh. Ayun na nga, nakakos pa sa'yo ng trouble. Buti nakalusot ko. May sure ka. Di ba? Pero mas valid yung pagiging vain worship ng church na nasa end time sa pamamagitan ng mga teaching ng discrepancy. Diba? Yun ang pinaka-close talaga. Yung denomination, yung mga sumasama sa rebulto, normal na yun eh. Madali mo nang ma-discern yun. Pero yung tao na lalapit sa'yo, na nakapostura, naka-necktie, dalang Bible, magpapakilala ng end-time message, magpapakilala ng pastor sa message, magpapakilala ng preacher ng isang church, necktie, long sleeve. Diba? I-share sa'yo, may dalang mga quotation, share ka, nakangiti. Diba? Nakangiti. Tapos, masyadong magalang, malambing ang boses. Wow, ano ba sabi? Ano ba sabi ng mensahe? Ito sabi ng mensahe. Tapos, mamaya, galante pa yung preacher, ililibre ka pa. Pag hindi ba naman nahulog ang loob mo dyan, ewan mo na. Sinelan ka na, titreat ka pa, bibigyan ka pa ng pamasahe. Ako nga, pastor, niloadan pa kahapon eh. Diba? Eh, ako pag ipangiting ako, hindi ako Niloadan ako. magbibigay ng pamasahe, ha? Kahit ako, ano mo sa tanghalian, pero hindi ako magbibigay ng pamasahe. Di ba? Kaya kung wala kang pamasahe, huwag kayo pupunta. Diba? Yung makakapunta lang, yung may pamasahe. Pag wala pamasahe, huwag pupunta. Kasi sabihin mo, hindi ako namimigay ng pamasahe. Diba? Nag-share lang ako. Gusto ko lang mag-share, baka makatulong doon sa two lords nila. Isang beses ko lang gagawin yan. Hindi ko na gagawin mulit yan. Kasi magastos yan. Di ba? Kasi sigurado ako lang naman nakakargo niyan eh. Dahil hindi naman ako yung pastor na hindi ako nagtitext sa mga membro. Meron tayo may mission ako, Brother Junel, may mission ako. Punta ako ng Palawan, Brother Junel. Diba? Kasi Brother Junel naman, dudukot, pastor, 2,000, pangdagdag.
Sa men's naman, yung men's, sa women's naman, hindi kasi ako ganun. Di ba? Kaya sa akin, ikaw na kayo discipline. Ikaw nagaya. Niyaya mo. Ikaw gagastos. Okay. So, hindi na. Gastos. Ito yung nagpapaawa ako na tulungan din naman ako. Hindi ako gagastos. Hindi naman ako nagayaya kung wala akong pera. Pera. Pero isang beses ko lang gagawin yan. Di ba? Baka doon pa sa buso-buso. Tignan natin. I-invite ko, pero hanggang po sila, ha? Buso, magre-rent ako na ng isang place na pang 10, 12 lang. Tapos, nakakapitol, order ng pagkain, pero hanggang 12 lang. Isang beses ko lang gagawin. And, nagustuhan nila, dito na sila magkakape. Dito, TV doon, wala. Sige. Pagka nakabili ng aircon si Nika, bili ng aircon daw eh. Yung, ang tawag doon, malaki. Yung sa labas. Tawag doon? Split type. O yan. Kasi ang init eh. So, yung may mga aircon kasi dyan na nagamit sa Pasig, dalawa, binibenta ngayon. Baka gusto yung bumili, for sale na yan. Tapos, ibibili, split type. Para pagka nagawain sa unit dito, siksikan, okay lang kasi malamig. Centralized to, abot dito. O kahit nasa loob ka, gusto mo, habang nakikinig ka, nandun ka sa kama, pwede rin sa akin yun. Huwag ka lang tutulog. Oo. Susubukan ka na lang ng kape. Pwede rin. Basta lang, nakakita ako dito, sini ka pala. Centralized aircon dito. Kaya naghahanap ako nung mag-ano dito ng D-slide na, kilala ka ba, D-slide na pinto? Para maselyoan tong pinto. So, yun lang, no? So, yung meeting na yon na pinaplano namin ni Buddy Aris, isang beses ko lang gagawin yan. Diba? Para lang, may ginawa ka. Hindi puro batikos lang ginawa mo. Wala ka namang ginawa, puro batikos lang eh. Hindi ka nga nagpakapi man lang eh. So, magpapakapi tayo, magpapakapi. Hindi na puro batikos yung gagawin natin. Diba? Makikipagkaibigan tayo, di ba? Papakain tayo, titira natin. So, meron tayong ginawang mabuti. They would not injure sound doctrine, but after that own last, they bring their own teachers in. Yeah. O teacher ko. Tumakas eh. Ibang bahay mo eh. Kulang na lang, lumutang sila sa pagkain mo eh. Diba? And we turn into fables. That's that. But did you notice after the building was completed, nung matapos nang mapagawa ni Solomon, yung rebuilding the temple, nasira kasi yun. Tapos, itinayo uli. Itinayo uli ni Solomon. Di ba ni Solomon? Tama ba si Solomon ba binabanggit dito? Ayan, Solomon. After the building was completed, di ba, type ng church building. Yan ang church building yun. Malaki talaga yun, na bahay pa ng bahay. Worship center talaga yung pinagawa ni Solomon. Diba? Maraming mga simbahan ngayon, sa end time ngayon, mga worship center na, malalaki mga property, malalaki yung parking, tapos pagpasok mo, katedral. So ang tawag dyan, mga worship center na, kasi malalaki. Tipo din sa panahon ni Solomon, paggawa ng malaking katedral, worship center. Kasi nga, sa physical eyes, malakas ang tahatak, di ba? Walang magsisimba. Ang yaman. Eh, dito sa atin, sino magsisimba sa atin dito? Kahit online nga, wala tayong mahila eh. Sino magsisimba sa atin dito? Eh, nag-worship center. Di ba? Kaya yung pinagawa ni Solomon, worship center. After the building was completed, na, it was still an empty. There was nothing in it but furniture. So Solomon had done all he could do. Ginawa lahat ni Solomon. The great day of dedication come. Ito na. Gumawa siya ng church dedication.
Siyempre, pag church dedication, anong gagawin natin? Pa-invite tayo, di ba, ng mga churches. Di ba? I-invite natin yung mga big time na mga pastor. Di ba? Yan ang ginagawa ng end time. I-invite yung mga big time na pastor. Pag-preaching lahat. 10 pastor ang in-invite mo, lahat ng pag-preaching mo. Ganyan ang church dedication dito sa end time. Pipiliin mo yung mga big time. Pero yung mga hindi big time, yung mga pastor, dyan lang sila. Mga big time lang ang patatayuin mo. Pero nag-invite ka naman ng small time. Pero ang pinag-preach, yung mga big time lang. Yung mga small time na pastor, in-invite mo lang kung parami. Ganun ang ginagawa ng end time. Oh, totoo. Pero i-invite niya, ang i-invite lagi nila, yung mga big time name ng mga pastor. Kaya lagi makikita mo, hindi na ma-invite, nakaraan. In-invite din sila doon. Pero yung mga maliliit dyan, ng mga pastor, hindi nila i-invite. Kasi walang ginansya doon eh. Wala kang makita doon. Walang pakinabang sa ekonomiya. Hindi makakapag-love yun sa pampapatayo ng building. So kailangan i-invite mo yung mga pastor na mayayaman sa Amerika, na malaking churches, invite mo yan dito. Ikot mo yan. Dalhin mo yan sa mga poor church. Pipicturean yan. Tayin mo na ha. Patatala tayo yan. Spiritual mo. Diba? Yan, yung pinagawa ngayon ni Solomon, talagang napakalaking simbahan. So, ginawa niya, nagpatawag siya ng tinatawag. Kasi nga, empty. Wala nagsisimba eh. Furniture lang eh. So, nagpatawag siya ng great dedication. So, dumating na yung dedication. They were going to dedicate this building for worships, to worship something. Now, without something there to worship, the building would have been in vain. So, kung walang mag-worship doon sa building, yung building magiging vain. Eh may nag-worship na. Vain pa ba? Hindi. Hindi na vain yung building. Pero kung ang mga nag-worship ay hindi nag-worship sa spirit and truth, vain pa rin yung worship. Diba? So, anong gugustuhin natin? Hindi vain ang building? Gusto natin ng building. Gusto ng mga malaking building. So, kailangan mag-invite ka ng mga so, hindi na vain. So, literally, hindi na siya vain. Tama? Kasi may nagsisimba na eh. Sa building eh. Pag wala nagsisimba, ibig sabihin, walang kwenta yung simbahan mo malaki. Kasi walang nagsisimba, yun ang ibig sabihin ng vain building. Kasi paggawa ka ng simbahan, tapos wala nagsisimba, vain building. Hindi may nagsisimba, no? Kaso yung mga in-invite mo na magsimba ng mga nagsisimba, ang turo naman doon, teaching, doctrine, commands, yung magiging worship doon. Worship in vain. Yeah, it doesn't matter kahit na yan ay bahay lang, o yan ay online meeting lang. Kung masisigurado natin sa sarili natin na yung pastor na nagtuturo dyan ay sinisigurado niya na walang tinatawag na credo. Every time na meron tayong makitang credo na dala-dala natin, sinusurrender natin. Diba? Kaya unti-unti, sinusurrender natin yung mga credo natin eh. Kung meron pa man tayong credo dito, lagi po prayer, pakita sa akin ng Panginoon para. At as far as now ay wala akong nakikitang credo. Kung meron pa man, diba? What if, diba? Hindi tayo magiging katulad ng iba na ito na yung dinatnan ko eh. Kaya sa umpisa kasi, saying lang, ito'y turo. Church is pastoral headship, saying lang yan eh. Ipas ang panahon yung saying, naging doctrine. Doktrina na, naging credo na. Minana na ng mga sumunod na henerasyon ng mga end time. Kasi patay na yung mga unang pastor na nagturo. So may mga bagong pastor, mga bata na. Minana nila yung turo na yun ng pastoral headship. Tumanda na rin sila. May mga pastor na dumating. Minana ulit nila yung turo na yung pastoral headship. At tawag doon mga kapatid, pinakamatindi na. Ano? Tradisyon.
tradition of the elders. Kaya yung sinabi sa Bible, sa Mark 7, yung tradition of the elders, gusto nila yung mga disipulo, dapat, bago kumain yan, gusto mo na ng kamay. Kumain ka agad eh. Tradition dito, bago kumain, dapat magugas na. So, ganun din sa end time tradition dito, pag sinabing pastor, headship. Kapag hindi ka naniniwala at sinabi mo na ang pastor ay hindi headship, babakbakan ka ng mga elders. Hindi naniniwala sa pastor ay headship. Kaya mamarkahan ka nila. Isa lang yan sa tradition of the elders. Na ang pastor ay headship. Kaya kung may ganyan turo, ano yan? In vain worship. Kasi wala tayong mababasa sa Bible. It's a message. O kahit sinong propeta ang nagsabi. So, meron tayong mababasa na pastor ay head of a local church. Local church. Kasi siya yung leader. Head leader siya. Siya yung namumuno. Siya yung magdadala ng direksyon. At yung pastor na yon, he knows where the manna is. Siya yung head. Siya yung mauuna doon sa mana. He knows where the manna is. He can lead you through. Yun ang ibig sabihin na yun yung ay headship. Yan ay in vain. Amen. Sinasabi ko ito dito sa TMT. I don't care kung mapanood ito dahil wala akong purpose. Ito sa YouTube channel natin. Itong TMT YouTube channel, para lang to. Ang purpose ko lang talaga sa TMT lang to. Hanggang sa mga susunod na generation, kung may generation pa na narating, yung mga unfiltered. Wala na tayo, tumanda sila. Purpose lang yun. Pag-upload ko ng mga message sa para meron na silang tinatawag na guide, may liwanag na sila. Kahit na alisin na yung ilawag ng pastor, i-release sa another na pastor, pero meron na siyang susundan ng mensahe. Kasi na-prepare na yung mensahe. Di ba? Kaya nakita nyo yung PowerPoint presentation, nababasa talaga. So, magiging easy na lang. Easy na lang sa susunod yung pag-aaral ng mensahe. Kasi meron ng YouTube, meron ng PowerPoint. Hindi na katulad dati talaga magbabasa kami. So, yan ang mensahe natin mga kapatid. Worship in vain. Nagiging vain ang worship dahil nga sa creed. Okay? Kahit na malaki ang simbahan mo, kahit marami pang miyembro na umaaten, okay, nagiging vain ang worship kapag ang simbahan na yan papakain ng credo. Papakain ng tradition of the elders. Discrepancy. Kung ang kinakain mo dyan ay discrepancy, dapat meron kang pre-moral agency dyan. Maghahanap ka ng chosen place of worship na kung saan walang credo. Pero kung ang decision mo ay manatili dyan, alam mo may credo, pre-moral mo yun. Respect yun. Kung gusto mo. Okay. Diba? Pilit sa'yo kasi pre-moral mo yun. Choice mo yan. Still, kaibigan pa rin tayo. Pero, yung tingin ko sa iyo, wala kang stand. Pero magkaibigan pa rin tayo. Kaya, diyan ka lang, dito ako. Pero magkaibigan tayo. Pagdating sa friendship, fellowship tayo. Pero pagdating sa word, wala tayong fellowship. Wala tayong church fellowship. Kasi iba ang appetite eh. Iba appetite mo sa appetite ko. Yung appetite mo, ayoko. Ayoko ng ganyang style. Diba? Kung sino magbukas, pasok. Ako ayoko. Hindi ako basta pumapasok. Hindi mo nagustuhan, lalabas. Diba? Tapos, hahanap na naman ibang grupo, pasok ka na naman. Pag hindi mo nagustuhan, lalabas ka na naman, pasok. Labas, masok. Diba? Kaya mahirap yung ganyang, yung old school na style.
Bukas ka doon dahil sa turo. Ngayon, pumasok sa isa, alam mo naman na mali ang turo, ano ang dinahilan? Walang ibang fellowship kasi. Mali ang turo, fellowship din yun. Ngayon, dahilan mo naman ngayon, fellowship kasi wala yung pag-fellowship sa'yo, sa inyo. Sila lang yung nag-open sa amin. Ang dahilan mo din sa turo. Turo nito, tapos, ano mo naman, diba? Kaya nga, tama yung sinabi na birds of a feather flock together. Yung agila, yung hawk, pwede naman magkaibigan yan eh. Kasi pareho silang ibon eh. Pero magkaiba ng appetite yan. So pagdating sa appetite sa word, hindi talaga pwede mag-fellowship yan. Pero kasi friend, hindi natin silang i-fellowship. Sa friend, kape-kape, iba kwentuhan. Pero pagdating sa word fellowship, camp meeting, si Pastor Alan lang talaga ang aking church fellowship. Wala nang iba. Amen. Dahil we have the same word. We have the same teaching. Amen. Yan ay mga pinupuntahan mo. Yun lang ay tinatawag ng mga friendship. Okay? Hindi masaya kung masyado kang soloista lang. Kailangan din, kung makilala mo, may makilala ka diyang bagong kaibigan. Pero yung mga lumang kaibigan, hayaan natin muna yan. Mapukonsume ka lang dyan eh. Sa mga old friend. Bukas ka naman doon sa mga bagong kaibigan. So kung makakita pa kayo ng mga bagong kaibigan, masaya, di ba? Pag may mga bagong kaibigan. Pero doon sa mga old friend, hindi na masaya. Di ba? Lalo kung lagi na kayo nagdidebate. Sineshare mo, hindi naniniwala. Sa inyo, hindi na masaya yung old friend. Pero, yung old friend, friend pa rin yan. Eh, kapag nangailangan niya ng prayer, pag-pray nyo, kapag kailangan niya sila i-pray nyo. Pero sa atin, hanap tayo ng mga bagong kaibigan. May possibility na makinig, maniwala. Kaya nga, hindi magiging vain ang oras natin na share tayo ng share doon sa bukid. Kung ano makipag-fellowship, nek mo. Dali na kami dito. Diba? Fellowship, social fellowship. Sayang lang, pakain na lang ako ng aso. Maraming mga aso kawawa talaga. Hindi pa natin i-realize yan. Sana ma-realize din ng iba. Makakita kayo yan ng mga aso dyan, may dala kayong pagkain. Kainin nyo. Diba? Pero ingat din kayo, mamaya dating kayo. Diba? Ingat din sa ano, kasi merong kinagat. Kaya ako, okay lang ako kasi vaccinated ako eh. Diba? May last vaccine pa ako sa 7. Okay, so uli natin ng ating mga kapatid unang-una si Bader no? Naalala ko si Bader. I-close na natin, no? N. Stop here. Okay, so tapos na tayo sa mensahe natin na tinatawag na vain worship.